Hello guys and welcome back again sa aking YouTube channel. So today, another video, another kwentuhan, another sharing about this buhay may foreigner, buhay may AFAM daw, sabi nila AFAM. Pangit naman yung AFAM, lagi niya sabi niya AFAM. So bakit mayroong mga long distance relationship talaga na nagkiklik? So marami tayong naririnig na pag long distance hindi nagkiklik, hindi nagkakatuluyan. Tapos meron na ako narinig na matagal silang long distance relationship. And then nung nag-asawa na sila, pumunta yung babae sa lugar. And then nag-divorce kasi hindi sila pala fit. Tagal-tagal na long distance kayo. Tapos pagdating doon, naghiwalay. Ano ba yan? So, talakayin natin yung about LDR. Bakit paano? Bakit at ano at paano na matapos nyo yung mahabang mga papel, mga pag-aantay. So, mga bago po sa aking YouTube channel, please subscribe, like, share, comment, and don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa aking videos. I held on tight, every prayer whispered through the night. Distance tried, but love stayed strong. Hey Lord, come. Ayun, so paano ba? Siguro, marami naman akong sinishare, no? Paano? Siguro magiging honest kayo sa isa't isa. And syempre, foundation nyo talaga si God. Kasi pag si God naman ay parang bawat isa sa inyo ay wala ng trust, yung hindi na kayo nag-iisip na ganito, baka ganito. So, syempre, kung sa knowing each other pa lang kayo, first year o second year, hanggang third year, siguro yun nag-adjust pa kayo, na syempre alam naman natin na tayo ng mga Filipina or Pilipino ay talaga na tayo na mapaghinala. Paghinala ba ay tawag ito? Yung silosa na kung ano-anong iniisip. So, lalo na pag sanay ka na sa Pinoy. Yung Pinoy ganun no? So, nai-stress ka sa kasi selos na wala namang katuturan minsan. So, sa mga ibang lahi naman, siguro iba-iba din kasi sa akin, yung may share ko, hindi naman siya seloso. Pero nung nakalaunan na syempre, tao din yun. Simple lalaki, hindi yun naman nila pinapakita na mayroong mga lalaki na hindi nagpapakita ng selos. Pero may mga rin siya siyempre nag-wonder din siya or nag-curious din siya na ganyan kasi nag-YouTube nga ako. Umakyat na lalaki. So, meron din siya sigurong na ito yung ganito ginagawa niya, yung ganon. So, nagtanong siya kung sino yung umakyat. So, yun lang naman, sabi ko, rin siya, nagmatsyag-matsyag ba? Yung tawag dito. Rin, na tingin din ako, tahimik lang, pero behind may man. Ganun lang din, kasi tao din naman yun, hindi naman yun. May din yun, may pakiramdam. Pero sa atin kasi masyado tayong talagang pakita talagang nagsiselos. Yung alam mo yun, pag pinakausap, hindi na magsalita. Ganun kasi tayo, di ba? Babae lang ng mga Pinay. So, pag may partner ka na Pinoy, ito ay hindi naman general kasi meron namang kahit foreigner ay inaamo ka. Pag galit ka, inaamo ka. Meron namang foreigner na bayaan ka lang. So, swerte ka lang kung inaamo ka na halimbawa nagkukwarrel kayo o may hindi pag-intindihan. And then inaamo ka, so swerte ka lang kung makatagpo ka na ng lalaki. So, siguro sa amin may common kami na hindi naman siya common. Kumbaga parang yun ang pinaka namin, yung tawag dito, yung magkiklik kami ba? Kasi siya ay, tawag dito, kumbaga sa relationship, siya yung alam mo yung ma-emotional, yung mabilis lang kumbaga yung, ang way niya para siyang babae, ganon. Tapos ako naman ay parang lalaki, parang ganon, yung parang alam mo yung pag i-example natin yung, alam mo yung fire, tapos fire ka rin, yung ganon. Kami opposite.
yun siguro yung ano namin, kaya nag-click kami kasi pag pareho kayo ngayon na ganun, wala na mangyari. Kumbaga, pero sometimes meron din namang ano talaga na pareho kayo ng temper. Pero hindi siya madalas. Kumbaga, parang ako talaga lagi yung ano ay namin. Siyempre tayo babae, ganun naman talaga. Pero thankful lang talaga ako dahil yung partner ko ay naintindihan niya ng malalim kung ano yung pinagdaanan ko noon. So kasi ano yun parte pa rin yun ng nakaraan ko. Sabi lalim nakaraan, parang ano, drama. Parte pa rin yun ng aking katauhan na nakaka-apekto ng aking pag-araw-araw na galaw, emosyon. Sabi ganun, paano yun? Yun, ganun. So, dapat alam nyo guys yung ano, yung partner nyo kung ano siya kalalim, yung pagkaintindi niya sa'yo bago kayo mag-decide na talaga na mag-asawa. Kasi pag mag-asawa na kayo ay mahirap na yan. So, andun, galing na ako dyan. Kaya, tagal ko rin na na nag-antay. Siyempre, dala na yun ng asikaso namin. Pero, siyempre, sa matagal na pag-aantay tapos napapadala ka ng pera. Para ano, diba? So, siguro nga, dahil yung kwento din ng kanyang buhay ay kakaiba din. So, parang special din yung kwento ng buhay niya. Na hindi naman siya talagang totoong anak ng kanyang mama, pero yung love na galing kay God talagang naramdaman niya galing sa parents na hindi naman niya totoong parents. Yun, doon talaga ako nabibless nung kwento niya nung una-una pa. Una-una pa yun na kwento hanggang ngayon yun parang kwento niya. Kung ano yung iyak niya noon nung una-unang kwento niya, ganoon pa rin ang iyak niya nung ngayon ko magkwento siya. Kumbaga, minsan kasi tatanong tayo, di ba, yung mga kwento parang ma-amaze ka sa kwento. Parang sabi ko, kaya itong pinagsasabi niya? Parang alam mo, parang hindi ka maniwala. Kasi syempre, ibang lahi yun Tapos, hindi mo naman alam kung totoo yung sinasabi niya, di ba? Parang merong sometimes na ganun. Pero napatunayan ko talaga na totoo dahil may mga pinapakita siyang picture. Yung kwento niya noon ay kwento pa rin hanggang ngayon. So, sabi ko, totoo talaga. Yung ganun. Hindi siya totoong anak ng kanyang magulang, pero yung love talaga, makikita mo, grabe. Bago yan siya galing, bago matulog sa gabi, tumatawag yung mama niya, para alam mo yung parang baby. Tinatanong kung kahit minsan nagbi-video pa kami yan, maririnig ko talaga, kasi still naka-on yung video. Na kinakausap siya ng mama niya na parang baby pa rin na, kamusta ka na anak, kumain ka ba, ano mo ngayong araw, kamusta ang trabaho, ganon. Napaka-sweet talaga kung alam nyo lang. So, doon talaga ako na, doon talaga ako na bless, tsaka nag-grow din na diba, hindi nga siya totoong anak, pero yung love, perfect. Almost perfect na, kasi parang si God na yung sinasabi ko na ma-amaze ka sa tao na parang si God, na kahit ano ka, tinatanggap ka, yung gano'n, alam mo yun. So, parang yun ang pinakita ng parents niya sa kanya. So, kaya gano'n din siya. So, hindi naman siya perfect, no? Pero almost, parang gano'n. So, yeah. So, yun siguro, pag meron kayong partner, talagang ipag-pray nyo talaga kung yun talaga yung will ni God. Saka, kung may makita kang red flag, so, huwag na. Kasi mamaya, magdusa ka lang. Magdusa ka talaga. Tingnan mo mga magaganda, mamaya yaman pa ng mga personality. Kakahiwalayan pa nga. May mga anak na madami na nagkakahiwalay pa. So, how much more na ikaw na ibang lahi pa, tapos hindi mo pa siniguro. Diba, alam mo yung nakakatakot yung yung nag-yes ka na tapos at the end, sayang lang yung panahon, sayang yung emosyon mo, yung love mo na binigay tapos sa huli naman, no? Kaya ako minsan parang nakakatakot din. Pero yun na nga, na fulfill na rin ni God yung hinihiling namin both sides. So, siguro yun na. And then, ano pa ba? Yun yung kasi yung kwento namin ay parang yung kwento namin doon na kami alam mo, meron kayong kwento sa buhay na parang yun yung nag-hold sa inyo na yung love na yun. And then yung past relationship din niya na
sinishare niya rin sa akin na ganito, ganyan. So, hindi ko na kailangan siya i-share online. And then sa akin din, parang alam mo yun, parang pareho kami ng pinagdaanan. So, naiintindihan ko siya, naiintindihan din niya ako. Ibang level din sa kanya, ibang level din sa akin. Kung ano yung naranasan ko, siyempre iba rin yung sa kanya. Pero kumbaga, naiintindihan ko rin kung bakit ganon at saan nanggagaling, bakit siya ganon mag-act. Yan, yung ganon. So, minsan parang may time na, alam mo yung napakalambing. Tapos parang, alam mo yun, parang minsan maiirita ka rin na, syempre minsan parang, sabi mo, parang uwi naman to. Yung minsan kasi, di ba, parang may mood tayo na uwi naman tong sa isip mo lang. Then tapos mapapaisip ko na lang nga, siguro nga, ito yung hindi niya na nilanasan sa past relationship niya. Kaya, ito siya, ganun siya. Yung ganun. Alam mo yung, kaya importante na alam mo talaga kung ano yung sino at ano yung pinanggalingan ng partner mo. Kasi hindi pwedeng magkasama kayo, ano lang kayo dyan, gawa lang kayo ng baby, tapos katapos, kung ano yung problema nyo, wala man lang siyang reaction dyan, dahil di mo rin alam kung ano, diba? So, mahirap naman yun na kasama mo sa buhay. So, yun lang ang ating kwento. So, sharing sa buhay, mga Pilipina na atat magka-afam. Hindi, guys, madali. So, mag-ingat. Ayan. So, thank you so much for listening and watching, and see you in my next vlog. At huwag kalimutan mag-subscribe at share, like. So, ganun. Next video, guys, i-share ko na sa inyo share ko rin sa inyo yung about process of reunification visa. Ano yung dapat i-prepare. So, doon tayo. So, thank you so much and see you in my next vlog. Bye!